And he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor. Therefore his arm brought salvation unto him, and his righteousness is strengthened him. For he put on righteousness as a breastplate, and an helmet of salvation upon his head. And he put on a garment of vengeance for clothing, and was clad with zeal as a cloak. According to their deeds, according he will repay, fury to his adversaries, recompense to his enemies, to the islands he will repay recompense. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Then the Redeemer shall come to Zion, and unto them that turn from transgression in Jacob, saith the Lord. Sabay-sabay, as for me, this is my covenant with them, saith the Lord. My spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth, shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed's seed, saith the Lord, from henceforth forever. Let's pray. Lord, ang salamat sa mga salita. We pray kayo po yung pala sa aking pag-aaral, Panginoon. We pray na makita namin sarili din sa mga banggit dito, Lord, mga pag-aralan namin, at itama po namin sarili. I pray dahil mga challenges, but kayo po ang sumama sa amin. Ano po yung tatagumpay, matapos namin ang libro sa Isaiah. Nawa, ito po yung maging forever na aral, Panginoon, na hindi kayo matakot basahin at intindihin ang mga major prophets. At tonight, Panginoon, again, mag-reflect kami dito, Lord, kung paano kami minsan makasalanan sa inyo. So, I pray kayo po magpala. Again, patawarin ng mga kasalanan namin. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dahil may sipon na ako, medyo may Pastor, umuwi na lang ako dahil kanina pa. Okay. Baka po nagkasalisi. Okay. Ayun ang problema, no? Hindi ba namimigay ng cellphone sa kanila? Itong mga ito nabigyan eh. Tablet. Intindi na itong mga public school, ah. Nabigyan sa sticker. Anyway, pasensya na kamo kasi maaga kami. Maaga kami kanina eh. Alas 6 pa lang paalis na kami. 6:30 pa lang doon. Anyway, gabi natin. Okay, magandang gabi sa lahat. Nantok na ba kayo? Sino pwede yung mag-forward dito? Dito pa, oh. Yan. Dito ka na. Yan. Mga buntis, pwede na dyan. Mga buntis. Mark and Joshua. Dito. Ito po. Yung mga bata. Ayan, si Shana. Ano yung na si Shana dyan? Tabi mo na lang. Julia, dito ka na. Pwede ka ba dito? Pwede ka dito? Ayan, yan. Joshua and Mark. Bilis, di tayo matapos, oh. Lapit na tayo matapos. Hanggang 66 chapter lang to. Mark, Joshua, bilis. Dito. Yan. Ano yung gamit yan? Akin yan. Ayan, ba't pwede malagay sa ano? Bilis, kagabi na. Dito, Joshua, dito. And then, Mark. Ayan, di ba nagalaw yung ating ano? Yun. Okay, review natin as usual. Last Isaiah 55, the word of God shall accomplish and prosper. So napaganda. Pag katapusan nitong chapter nito, salita rin ng Diyos naman.
Then chapter 56, House of Prayer for All People, God's Call for Inclusion. Then 57, Revival to the Humble and the Contrite. And last week, Hard Preaching Works. Amen. Yan ba yung tumagal tayo din naman, no? Pero ngayon po, ang title natin, medyo pwede hatiin ito sa tatlong, section. Yung chapter 1, and then chapter 2 hanggang mahaba, yung mga kasalanan. Hanggang mga 15, no? Madami yan, hindi tayo magtatagal. And then yung sa 17 actually onwards, ito na yung positive, ito yung mga sumusunod sa Diyos, ito yung mga liligtas ng Diyos. Okay, yung kabaliktaran ng mga kasalanan. Pero actually dito, mapapansin nyo, people of God na naman to. So applicable sa atin to. Maaaring hindi lahat, pero reflect natin yung sarili natin. Amen? Hindi natin niyayakap yung kasalanan na ginagawa natin, sinaaral natin para lalo nating layuan. Ayawan. Ganun tayo dito. Ang title natin ngayong gabi, Your sin will separate you from your God. Okay, dyan dito lang sinabi to, pero familiar to, laging kino-quote yan. Yung kasalanan mo, hindi yan basta-basta. Basta hindi naman na na parusahan eh. Walang ganun. May parusa yan. Hindi mo palang either hindi pa ngayon. Pag nilalayo ka, palayo ng palayo, hindi pa naman malayo eh. Pero palayo ka na. Mas mahihirapan ka, mas madidesensitize ka kasi pag ginagawa mo lagi, okay lang yan, hindi naman ako namatay eh. Hintayin mo pa. Yan ang ating tema ngayon. Yan ang subtitle niya, While the Word of God will continue on. So parang contrast. Lagi sinasabi ng mga preacher, di ba? The sin will, ilalayo ka ng kasalanan sa Bible. Totoo yung pag the more na ayaw mo magbasa, hindi ka magbasa, ayaw mo nga sa church, ayaw makapunta. Kahit nasa church na, ibang usapan gusto mo, kasi sa kasalanan yun. Mas komportable ka sa kasalanan. Pero kabaligtaran naman, pag puro Bible ka, lalayo ka rin sa kasalanan. Kasi lagi mo nababasa yung blessing ng sumusunod sa Diyos, at yung parusa naman, mga hindi sumusunod. Ganun po yan. Kaya tatapusin natin yung chapter, salita ng Diyos. Then, medyo may isipan ako ng konti, kaya pasensya nyo na lang. Bisa natin. Litin ko title natin, Your sin will separate you from your God, while the Word of God will continue on. Yung ating subtitle. Sabi dito, Behold, the Lord's God is not shortened. Tagalog, hindi maikli or hindi umikli. Ba't naman iikli ang kamay ng Diyos? May kamay ba ang Diyos? Amen. Ayan yung mga technical na tanong. Meron bang, yung yung kalokohan ni Soriano. Pero ganito po, actually yung kamay niya, parang yan eh. Sinasabi niya sa reach niya, reach. Sabihin, kahit nasan ka pa, ang Diyos ay hindi makakapagligtas. Okay? Hindi. So, ibig sabihin, makakapagligtas siya. Siya ay, kaya that it cannot save. So, hindi maiksi ang kamay ng Diyos para hindi makapagligtas. So, in effect, hindi maiksi, marireach ka niya kahit sino ka pa. Kahit saan ka pa. Though, again, maraming yung taong parang hirap maligtas. Mga Mormon, mga Hudyo. Pero pwede nga eh, biyaya ng Panginoon kung may soul winner doon. Eh, technology po ngayon eh, nakakarating na kahit saan. Doon sa China daw, mayroon daw great firewall dyan eh. At as in, pinifilter nila yung mga pasok sa kanila. So, pinahirapan nila yung sarili nila. So, pero ang Diyos, pwede kang abutin. Neither is ear heavy that it cannot hear. So, itong chapter at verse 1, sinasabi lang niya na ang Diyos makapangyarihan. Lalo pag gusto niya talaga eh. Though gusto niya nga maligtas lahat. Pero of course, ang condition niya ay ayun yung mga siya na papansin eh. Tabihan mo na. So yung tenga naman niya, sabi niya, Pastor, di ako pinapakinggan ng Diyos. Sinong ganun minsan o lagi? Gusto ko manalo 1 milyon, di naman ako tinutupad eh. Alam mo agad, carnal eh, no?
Pero pag hindi yung mga simpleng yung legit naman, hindi ka pinapakinggan, yun yung topic natin mamaya, kasalanan kasi yan. Pero ang Diyos, sinasabi lang dito, yung kamay niya hindi maiksi, ibig niya kaya niya, kung gusto niya. Ganon din yung tenga niya, pag mabigat yung tenga, ibig sabihin lang parang pagod na. Ganon man Diyos, na dami niyang anak. At yung iba nga, hindi niya pa anak, daming tao. Ang Diyos ba hindi makakapakinig? Hindi nga daw. So obviously, makapangyarihan siya, kaya niya. Na kanino yung problema? Ayun. Yun ang topic natin. Pero doon tayo nag-umpisa. Pag meron kayong hindi sinusunod na panalangin, again, kung nasa tama lang, kung mali yan, hindi didingin ng Diyos, obviously. Pero kung tama naman, hindi ka pinapakinggan, ito na yung para sa atin. Kaya ito, sabi siya, 2, but your iniquities have separated between you and your God. Ayun pala yun. So again, ayaw mong malayo sa isang bagay na maayos, di ba? Blessing. Ayaw mong malayo sa kaibigan na siya yung nagpapasaya sa'yo. Especially godly pa, siya yung nagpapaalala sa'yo. Amen? Sa church, ayaw mo sana na malayo sa church. Amen? Mag-anak ka ng Diyos na matino. Isa mga, pag medyo lumalayo ka lang, medyo nababawasan yung time mo dito. Lagi sinasabi sa inyo, mas gusto kong wala tayong service kung katawan ko lang gusto ko para hindi ako mapagod. Diba? Amen. Lagi sinasabi sa inyo yan kasi kung nagtatides kayo, tuloy-tuloy naman yun eh. Pero kailangan natin to. Walang ibang paraan para lumago tayo. Ngayon, pag nilalayo ka ng Diyos dito, kung sino man, Diyos tuloy, hindi Diyos ang lalayo sa'yo. Mga Diyos-Diyosan yun, tsaka mga Satanas, kung naman yan, mga kaibigan, event, schedule, na ikaw naman pwede mag-schedule, di ba? Kahit mga bata pa kayo na yung pupipili eh. Alam mo, kung ilalayo ka niya, kung sundalo gusto mo. Naku, o seaman. Malaki ang sweldo, no? Pero hindi rin lahat. Ilalayo ka pa niyan. Oh. So, isip-isip na kayo. So, ito na, isa-isang mga kasalanan to. Sabi dyan, kahit ano pa yan, lahat ng kasalanan ay anong gagawin sa'yo? Ilalayo ka sa Diyos na hindi mo dapat gustuhin. Paunti-unti lang ng pastor eh. Kung tuloy-tuloy yan, hindi mausisa, ang layo mo na sa Diyos. And then, another way of saying that is, and your sins, iniquity, sins, pareho lang yun, kasalanan, have hid His face from you, ganun din yun. Una, lumalayo ka, and then itatago niya na yung mukha niya. Ibig sabihin, hindi ka mapakinggan, tatalikuran ka niya. So, kala ko ba di ako tatalikuran? Sino mo nagsabi kasi nun? Yung mga positive only preacher, yun eh. Kahit anong gawin mo, isang tawag mo lang. In a way, tama yung kaso. Mas mahirap ng tumawag sa Diyos. Pag alam mo nang result, di ba sinabi niyo, talagang wala na, hindi daw sinasagot ng Diyos eh. Yun ba naman gawin mo eh? Harap-harapan ka sa sinungaling ka pa doon sa Diyos tsaka sa lingkod ng Diyos eh. Darating sa atin yun, sana hindi. Amen? Amen. Hindi ako pinapakinggan. Sino may kasalanan? Kaya, alam mo dapat ikaw yun. Bumalik ka na. At ngayon, pag abang di pa kayo masyadong malayo sa Diyos, huwag na kayo lalayo. That He will not hear. Ibig sabihin, talagang tinalikuran na. So, biblical po yun. Ito na. So, ito na yung mga from verse 3, mga kasalanan po to. Again, reflect nyo lang. Isa-isahin natin to. Para maintindihan natin, baka akala nyo, napakabait ko na dahil nag-church ako. Okay? Bakit daw sila makasalanan? Una, for your hands are defiled with blood. Pastor, di naman ako mapatay. Salamat naman. Pero sa New Testament, may sinasabi ang Panginoon doon, di ba, na paggalit ka ng walang dahilan sa iyong kapatid, kapatid mo pa yan, ha? Basta ikaw, galit ka sa bakla, talaga. Pero, hindi ko kapatid yun. Kapatid mo to, dapat minamahal mo, tinutulungan mo, galit ka, ano sabi doon? You're a murderer. So, ganun pala yun. Huwag mo kayo magturuan. Hindi yung hindi yung galit na lang, ha? Yung nasabi, kasi
hindi mo lang pinapatay siya kasi hindi mo kaya, wala kang pagkakataon, ayaw mo makulong, di ba? Pero pag galit ka talaga, kapatid mo, ikaw ay mamamatay tao, yan. Diba, hindi mo kapatid. Pero may mga tao din na hindi mo dapat pakialaman. Wala namang ginagawa masama sa'yo. So sila, isipin nyo, ganyan ba kayo? Hindi dapat ganun. And your fingers with iniquity. So yung hand, finger, sabihin, may ginagawa siyang mali. Hindi lang basta mali, nakakasakit. Kasi blood nakakapatay. Or equivalent. No? Your lips have spoken lies. Ayan na, ibang klaseng kasalanan naman, sinungaling naman. Ito yung talagang kahit bata, matanda, kahit mga pastor nga May lesson na tayo dito yan, di naabutan ng iba. Hindi ko na nga ano yung ano natin sa di ba? Ten Commandments. Tapusin natin yan, yung series sa Ten Commandments. Pero isa doon, yung pagsisinungaling, mabigat po yan. Alam nyo na yan, kahit yan, pag sinungaling, ba't di ka nag-church? Kasi po, toot! Ano naman yan? Sinungaling ka para ano? Ngayon, kung nabigatan ka doon, nagsinungaling ako, kay pastor pa. O siyempre, yun na yung mag-aano sa'yo, yung mag-deter sa'yo na magsinungaling ulit. Tumabsent ulit. Ito, hindi ka naman ano dito pag umabsent kasi ano mo yan, choice mo yan. Pero, yun nga, palayo ka ng palayo, sinungaling. Tapos pag ano ka na, okay lang to, bata pa naman ako. Yun nga bata ka pa, sinungaling ka na. Sasanayin mo ba yung sarili mo? Yan, your lips have spoken lies, your tongue hath muttered perverseness. So yung perverse mo, medyo malawak po yan Yung silang perverse, parang baliktaran yan. So, pwedeng ka bastusan niya, pwedeng ka sinungalingan. Perverse, ibig sabihin, yung katotohanan, binabaliktad mo. Okay? So, pwede rin ka sinungaling. Ito sa context Huwag kang mahayaan na gano'n na kaya minsan inaasal ka dito, hindi naman para mang-asal lang Parang kinukuha ko yung kasi natutunan ko rin sa labas, kahit sa Bible, di ba? Kasi inaasal ka. Sabi ng Panginoon sa mga disipulo nyo na yun, kasama niya araw-araw. Sabi niya, wala kayong pananampalataya. Ang hina niya naman, di ba? So, hindi lang inaasal, pero para maintindihan natin na mali yung ginagawa natin. So, iwasan, sinungaling, iwasan yung manakit. Basta pinapalo ko ng tatay ko, iba yun. Inuutos ng Diyos yun Amen. Iba yun Tang na loob. Pag sinabing blood yan, madalas murder. Premeditated yan. Yung kaya mo siya pinatay, gusto mo nakawan, gusto mong... Madalas ganun. May makuha ka sa kanya. Marami pa to. Number 4, verse 4, sabi yan, none calleth for justice. Mamaya ulitin ulit to Anong sabihin ng none calleth for justice? Lahat pa, basta ko na, may nagnakaw doon, tawag ba ako sa police? Kung kailangan. Pero sa panahon natin ngayon kasi, minsan may yung huling part nito bago doon sa positive. Ganun, parang wala na tayong pakialam sa mga inosente. At wala akong, isa sa mga naisip ko talaga dyan, yung naalala niyo sa pandemic na naman Kaya siguro yun, iba na, yung buwisit na sa akin. Pero, isa yun sa mga talagang classic niyan Biruin mo, naintindihan mo, na niloloko yung tao, namamatay na nga, pinag-eksperimentuhan, wala ka man lang sasabihin. Yung sinasabi dyan, wala man lang tumawag ng hustisya. Bakit kaya ganun tayo minsan? Kunwari ito, meron pang ano dyan Alam nyo ba yung parang mali yung just for laughs? Alam nyo ba yun? Talagang loko-loko ito, parang dinidesensitize yung mga tao. Gagawin ko na, si Joshua, na nakawan si Prince, na nakatalikod. Nasasabihin pa ni Joshua sa akin, yung iba talaga hindi sinasabi dahil lang doon. Kumaingay. Sabi, wala akong pakialam kay Prince, gano'n. Marami.
Ayun pala, biniro lang sila. Kaya nga itong mga biro-biro, yung mga prank, hindi mo alam, totoo na pala. Kaya parang ganun. Yung sinabihan ko, ba't mo ina-warningan yung mga sa bakuna ng mga yan? Eh, siyempre may pakailam ako eh. Bayaan mo lang sila kung gusto nila eh. Ganun. Ha? Eh kung naloko nga eh. O, ganyan din sa religion. Mga banat lagi no, kahit mga baptist, wag mo na, bayaan mo na sila. Huwag mo na sabihin. Ha? Kanya-kanya tayo. Alam ko ng kanya-kanya tayo pagpapasya, kaya nga sila ina-warningan eh. Maraming ganon. Bayaan mo sila, hindi kapag-away, debate, hindi debate. Iba yung warning. Hindi nagbabasa ng Bible yung iba eh. Eh, yung church mo na lang asikasuhin mo, inaasikaso ko na eh. Paano yung iba? Intindihan ba? So, galit na naman ng Diyos dyan. Mamaya, again, yan yung huling kasalanan na naman eh. Kung inuna lang dito. Pero pag nakita mo na walang ustisya, ninanakawan, niloloko. Kaya, alam nyo ba, gobyerno, kaya tuloy-tuloy panloloko. Kasi yung mga tao na nagsasabi dapat dun eh. Boss, ba't ganyan yung ginagawa natin? Wala. Eh, may mga sangay na gobyerno, di ba yung ombudsman? Ang dami ng ganyan eh. Ba't wala masyado na kukulong? So, ganun po ang ibig sabihin nito. Pag may nakita kang injustice, may kinakawawa dito, mayroon dito ninanakawa, may niloloko, may inaabuso, obligasyon mo yun. At least magtanong ka muna kasi baka hindi ka rin sigurado. Pero huwag kang papagin, okay lang yun, bahala sila. Okay? So, tuloy ko lang, mamaya ulitin naman yan. So, nor any pleaded for truth. So, magkasama yon. Pag sinabing plead, parang ko yung nakikiusap at nakipiglaban. Alam mong hindi katotohanan yung narinig dito, okay lang yan. Kaya dumadami kulto eh, sa totoo lang. Yung mga kulto, ang dali sanang sirain yan, sa katotohanan lang. Sabihin mo lang yung totoo. Eh, marami tayo. Mahihiya yan. Yung mga Mormon, kung napakarami nagsasabi, nako, kulto yan, biruin mo, si Jesus tsaka si Satanas magkapatid. Sino pa mag-join ng Mormon? Sa palagay nyo? Mga nasira lang ulo. Iglesia ni Manalo. Alam nila yan eh. Inaano rin ni Soriano yun eh. Kahit sa bagay na, tama Soriano, pero marami din naman Diyos daw Soriano. Mali din. So anyway, naintindihan ba? Basta bata ako, takot ako o kaya nga aralin mo na ikaw may pakialam ka dapat sa ibang tao. Basta magagalit sila eh. Marami ka pang kakakaraping galit. Kung tumutulong ka, naglilingkod ka sa katotohanan tsaka sa Diyos, marami talaga magagalit sa'yo, pero yan talaga eh. Men, huwag kayong mapapatrap sa takot. Sabi sa Bible, isa lang katakutan mo ang Diyos. Amen? Tsaka yung legitimate mo. Magulang, tsaka yung gobyerno rin sa tama. Ano sabi doon? The fear of man is a snare. Sabi sa Bible. Para kang dahil takot ka, hindi ka makibo. Hindi ka makapagsalita. So, yung tamang takot sa Diyos lang dapat tayo. Amen? Amen? Takot ata kayo eh. Amen. Sa Diyos dapat ha. And then they trust in vanity. Ito medyo magkakaduktong na naman to. Tsaka yung idolatry yan eh. They trust in vanity and speak lies. Nagtitiwala ka sa mga walang kwenta. Ba't ka nagtitiwala doon? Kasi nga takot ka eh. Alam niyo yung idolatry, puro kasi nungalingan yun eh. Kaya hindi natatakot yung mga kulto na yan na magawa ng kasalanan, malawakan pang kasalanan. Bakit? Tinuruan na sila eh. Tinuruan sila ng religion nila. They conceive mischief. Pag conceive, parang nag-isip or parang nanganak yun eh. Nagkaroon ng anak. Conceive. So, pag sa utak yan, parang pinaplano. Ibig sabihin nun. Ganyan po yan. Kaya itong yung pandemic, ano na sila, bistong-bisto na. Pero tuloy pa rin. Kasi may plano na eh. Niro-roll out na lang.
Kakampihan nila yung media, hindi lahat. Pero, dati kakampihan nila yung Facebook. Alam nyo ba yung Facebook nag-sorry na? Alam nyo ba yun? No, record yun. Sinabi namin nila, talagang pinigilan nila, tinanggal nila yung ibang post. Dahil sabi ng gobyerno, o ngayon, paano na? O, alam nyo na ngayon. Sana. Nakakasunod kayo. They trust in vanity, they speak lies, they conceive mischief, and bring forth iniquity. Ayun po yun. Kaya either nanganganak o gumagawa ng mali, kasalanan, una, inisip yan. Huwag na gawin na, sorry po, nagka-ano lang. Hindi ko sinasadya. Yung ibang kasalanan, medyo pwedeng gano'n, pero karamihan yan, hindi. Kaya nagnakaw ka, linano mo yun eh. Masama, di ba? Tuloy lang natin ito. Ito, gagamit siya ng medyo illustration sa biology or sa wildlife. Okay? Nabasa niyo ba kanina yan? Cockatrice. Paulit-ulit yan po sa Bible. Cockatrice, yan daw po yung isang uri ng napakamakamandag na ahas. Okay? Cockatrice. Ngayon, ginagamit din ng mga yan kasi hindi naman madalas ginagamit yung salita. Ginagamit ng mga yan, kwento-kwento, mythology. Pero ibig sabihin lang niyan, basta makamandag. Rattlesnake ba yan? Basta makamandag daw yung cockatrice. Okay? Anong kinalaman nila doon? Yung sabi makasalanan. They hatch. Sila, parang tinutulungan nila yung makamandag na ahas. Okay, magparami. And weave the spider's web. Okay, dalawa yung gagamitin niyang hayop dito. Viper, pwedeng ganyan eh. Ahas, at saka spider. Mamaya tayo spider. Pero yung ahas, tingnan nyo, saktong-sakto yan. Sana ma-imagine nyo. No? So, he that eateth of their eggs diet, and that which is crushed breaketh out into a viper. Ayun na nga yun. So, pag nanganak yan, tinulungan mo pang manganak at mabuntis, dumami. Kaya sinasabi dito, negative yun pag tutulungan mo yung sawa o yung ahas, na manganak at mag-conceive. Kasalanan yun. Amen? May ganun ba tao? Kahit na pinag-usapan natin eh. Yung mga tao bang tinutulungan nila yung sinungaling? Yun na nga yung nabanggit sa pandemic eh. Ang nag-isip niya yung mga malalaking businessman. Okay? May hawak ng World Health Organization, pharma, okay? Tsaka vaccine. Special ang vaccine po kasi pag binenta yan, libre kuno, pero bibili niya ng gobyerno eh. Eh gobyerno, doon yung pera ng tao. Nakikinig pa ba kayo? Amen. Sino tumutulong sa kanila? Yung media. Amen? Kaya again, baka hindi niyo pa alam ng iba dito, ba't galit kay Duterte? Yung sabi ni Duterte, ayaw yung magpabakuna, lumayas na kayo sa Pilipinas. Wala siyang karapatan sabihin yun. Pero yun ang sinasabi sa kanya itong mga to. Ng Big Pharma, para matakot-takutin natin yung tao. Bakit? Para kumita kami, siyempre hindi sabihin yun. Kaya mga sinungalingan na pinag-propagate nila nun, tinutulungan nila itong mga loko-lokon to. Intindihan na? Amen. Yung mga bakla, ganun din, di ba? Tinulungan sila ng public school, mga politiko, showbiz na naman. Di ba? Kaya dumami yung bakla, dumami na loko, madami pati mga pastor. Hindi tayo pwedeng lipo. Kahit mga preacher, ang dami rin naloko. Amen. Sa mga maling doktrina, paano? May nagpaplano, may taga-spread ng kasinungalingan. Ganun yan eh. So kaya galit yan. So ba't gumagamit ng illustration ng Diyos dito? Para maintindihan natin. Para maikling salita lang, kung yung imagination mo at gusto mo naniniwala ka sa Bible, maintindihan mo siya. At grabe to. Amen? Huwag yung tatawagin ulupong, okay lang minsan. Kaya ulupong ang tawag natin kayo. Duterte, kayo. Sino man yun. Huwag namang wala ka lang ulupong, huwag namang gano'n. Pero sana hindi kayo magugulat sa akin pag ginagawa ko yun. Again, sakto lang naman. Ito naman, their webs. Again, di aso. Yung binanggit niya kanina, spider, no? Shall not become garments. Okay, ganito po yan. Yung nakita ko, naawa ako sa spider, pero pinakita kasi kung paano kinukuha yung
Sa YouTube. Ginagawa po yan damit. At yung iba napakamahal nga kasi kawawa yung spider eh. Yan ang galing din, no? Hindi siya naubusan. Anyway, tsaka yung mga silkworms yan. Kasi sabi dito, yung web nila hindi magiging garments. Bakit? Kasi sa iba gagamitin. And neither shall they cover themselves with their works. Anong gagawin doon? Their works are works of iniquity, and the act of violence is in their hands. So ito pa yung mga negative pa rin. Pero itong kasalanan nito mga to, ginagamit even yung mga ibang bagay, ibang tao, kung ano man niya, ibang kaparaanan, hindi para gawin yung dapat ginagawa nun. Kung hindi, sa kalokohan nila. So, okay, so pwedeng gamitin na naman yung pharma pandemic illustration, pero marami pong ang ganda pang example dito. For example, yung pondo na ng gobyerno. So, natuwa naman yung nabigyan ng tablet, pero isip-isip ko lang, alam, pag binibigay na nila yan, mga popis, yung mga... Nakita ko pa yung politikong isa doon eh. Alam mo, tawag sa sarili niya, the ayuda man. Yun yung kanyang... Talagang, yung mga tanga-tanga, tsaka yung kung sino man yun. Boto na natin yun, kahit di ko kilala. Kasi ganyan lang ang labanan sa mga yun eh. Sino man yun, nakita ko lang yun eh. The ayuda man. Yung mga tamad yun, boboto agad yun. So ganun po yan, ginagamit nila hindi dapat nilang gamitin sa kalokohan, kasalanan. Ganyan po yan. So sana walang magano sa yung politiko. Unless yung time nyo siguro napakatino na. Madumi po yan. The act of violence in their hands, obviously, walang pakialam yan, pumapatay po yung mga yan kasi pag nabisto, kaya nga itong si Duterte tsaka si Marcos, all out war na eh, di ba? Kasi kapangyarihan na naman yan eh. Ba't parang bumaliktad yung sa Marcos, no? Ewan ko dyan. Pinapaano lang tayo ng mga yan. Their feet run to evil. Ito, familiar ba? Yung phrase? Nagbabasa kayo ng Proverbs, di ba? And make haste to shed innocent blood. Proverbs 2 yan po yun. Proverbs 1, yan. Yan. Kasi ginantang mga tayo, no? Ay, di ba? Memory verse, yan. Kami, meron din ako. Proverbs 3 naman. But anyway, their thoughts are the thoughts of iniquity. Yung utak nila, magaling kung magaling, kaso talagang kasalanan. Gusto nila magaling sa kasama, magnanakaw, pagpaplano, mga... Ang tawag dyan sa organized crime? Sindikato. Wasting and destruction are in their paths. Kaya pag nakita nyo again, makikita nyo lang, yung nakita sa inyo yung aming classmate, di ba? Hindi naman siya, pero yung asawa niya, okay? Nakikinig nila to, bahala sila. Pero yung mo, nag-ano lang kami, kainan lang, nagkwentuhan na. Alam mo, nung butuhan, may 2 milyon ako sa bag ko eh. Hindi ko makakalimutan yung tigas ng mukha nito, pero gano'n na yung mga yun eh. Kasi namimili sila ng boto. Eh paano kung okay yan dapat maging kaibigan ko to. Hindi. Ibig dapat kita mo na yung dinadaanan nila. Amen. Dapat gano'n kasi yung mga yun, paparamdam din naman yan eh. Alam nyo ba yun? Kaya yung magiging kaibigan yan, mga katulong yan, mga siraulo din. Amen? Kaya dyan sa edad nyo pa lang, kita nyo agad yung pinupuntahan yan, mga sinasabi niyan, binubulong niyan. Alam nyo na dapat yun. Itong taong to, hindi ka graduate to lang sasamahan mo pa yun. Buntis na maaga to. Makikita mo yan sa bibig lang eh. Yung kanilang dinadaanan daw ay wasting, destruction are in their paths. Tuloy lang. The way of peace they have not known. Ayan ay Romans 3. And there is no judgment in their goings. Parang hindi sila nag-iisip. Ito ba din nag-iisip? Marami. Nag-iisip naman kaso parang yung conclusion nila sa baliktad eh. Sablay. Whosoever goeth therein shall not know peace. Ayan po yung matindi dyan. Kahit tayo magtagal dito, okay lang eh.
Alam niyo yung mga makasalanan, walang kapayapaan yan. Later din sasabihin sa Proverbs, pag mayaman ka, hindi naman galing sa Panginoon, lagi kang takot yan, hindi ka makatulog. Gusto mo, paramihan kayo, nakita mo na isa, meron din, dapat ako din. Ganyan po yan eh. So, wala kang kapayapaan, kasi pag nalaman yung ano mo, kasi minamanipulate nila yung mga kaibigan nila, ganyan po yan. So, sasabihin ha, ikaw din eh, ano, ganyan po yung kalakaran dyan, maniwala ka. Kaya wala kang kapayapaan doon. Pag gandong ka. Kasi sabi dito, winawarning na tayo. Sabi dyan, they have made them crooked paths. Sabihin nyo nga, crooked. Okay din naman yung crook, pero crooked. Parang nila, yung crook. Crook is baliktad. Balukot. Baluktot. Yan ang kaya kayo, matuwid na daan daw, kunwari. Pero yun ang tama dapat, matuwid. Kaya pag ikaw daw, pumunta ka doon, dumaan ka doon, ginaya mo yun, wala kang kapayapaan. Lagi ka nag-iisip, again, sa church, ang tagasalo ng mga, ano, ganyan, pastor talaga eh. Iniisip mo yan, iniisip mo ng ibang tao na hindi mo gumaya. Kasi iba, may ano pa yan, mga akit pa yan. Alam niyo mga backslider, ganun yan, ingat kayo dyan. Kukwento kayo. Ang tanong nyo lagi, ano, kamusta ka na? Kailangan babalik sa church, ganun. Amen. Hindi yung kukwento mo na walang kinalaman, mandang muli, ikaw yung dadalhin niya kung kaya nila. Ganun yan. Ito naman gusto ko sabihin. So, walang kapayapaan yan, napakahirap nun. Kaya sa mga reward, meron tayong mga preaching na ganyan. Yung may kapayapaan ka lang kasi alam mong wala ka sa kasalanan. So, at least hindi ka namumuhay sa kasalanan. Lahat tayo magkasalanan, pero iba yung namumuhay eh. So, yun talaga yung kapatid, magnanakaw ka, manluloko ka, rebelde ka. Walang kapayapaan yung mga yan. Tuloy lang natin, therefore is judgment far from us. Ito na oh, as na. Pansin niyo ba yun? Kaya pala, parang mali-mali tayo, napansin niya, parang mali yung diskarte natin. Kasalanan kasi yun eh. Kung naalala niyo yung mga kwento sa Bible, yung mga kings, tsaka yung mga kites kaya panahon ni Joshua, di ba? Hindi nga sila matatalo, pangako ng Diyos eh. Malakas sila, ang Diyos nakasama nila. Ba't sila natalo? Kay Achan, may kasalanan. Ganun din. Wala na ito. Alam, kaya na natin ito eh. Mandang ulit talo sila sa konting tao pa. Kasi may kasalanan. So, yan sa mga, ano nyo, pag hindi kayo pinagpapala, may kalituhan kayo, tingnan nyo agad sarili nyo. Baka may kasalanan ako. Amen. Amen? Amen. Neither that justice overtake us. So, yung overtake, again, depende ko anong overtake sa'yo, okay? So, pag blessing ako overtake sa'yo, okay yun. Ito naman, justice. Bakit walang justisya dito? Alam yung panahon ni David, ang gulo nun eh, kasi inusumpa sa kanya eh. Diba? Hindi nga siya pinatay ng Diyos dahil kay Bathsheba at kay Uriah. Pero, sabi ng Diyos sa kanya, ano sabi sa kanya? The blood shall not depart from thy house. Yung house yung pamilya niya. Kaya ano nangyari doon? Ni-rape yung isang anak niya, ng isang anak niya, pinatay yung ng anak niya, yung isang anak niya. Gaano katindi yun? Kinudita pa siya. Tapos buhay pa siya, pinapalitan na siya. So kasi may ginawa rin siyang mali. We wait for light, but behold, obscurity. So alam niyo na obscurity? Ulit-ulit na yan, obscure. Ano siya obscure? Ang labo. Hindi ko makita masyado, parang may nakikita ko, pero ano ba talaga yun? Obscure. So gusto natin, light, malinaw. Ba't nang labo? Para sa politika natin. Sa US, ang gulo din. Sinasadya kasi yun eh. Hinahati sila, tawag dyan, divide and conquer. Ginawa po sa atin mga Pilipino yan. Kung nagkakaisa yung Pilipino, mahirap. Gibay dyan, mahirap sakupin. Kasi isa yan eh. Pero ang gagawin, magkakaroon ng chismis, dapat ganyan kayo. Yung katribo, yung mga kabitenyo, loko-loko yan, mga taga Manila, ganyan.
Pag naggalit-galit na yan, madali na yung i-conquer. Tandaan nyo po yung word na yan. Ano sa atin yan? Applicable sa panahon natin yan. Ano sabi ko? Divide and conquer. Yan ay strategy ng mga elitista. Ganun yun. Kunwari, galit ako sa pamilya ng Amper. Kunwari lang ha. Kunwari ako. Kasi nagkakaisa sila eh. Ang gusto ko, pwede kong gawin dyan, alam mo sinabi siya yung kapatid mo, ganyan ka daw. Magagalit ka na sa kanya. Sabihin ko na sa kanya, alam mo siya ganyan, ganyan sinabi sa'yo. Tanda ko lang, nagkakagulo na yan. Ganyan yung mga demonyo, yung mga loko-loko. Ngayon, huwag niyang gagawin yun. Amen. For brightness, so, ano lang yun, yun ang gusto natin. Brightness, kasi maliwanag, but we walk in darkness. Again, pag darkness, madalas sa Bible, yung hindi ka makalakad, di mo alam saan pupunta. Yung sabihin nun. Nalilito ka, alam mo yung gagawin mo, pero di pala. Nangyari na ba sa inyo yun? Yung mga bagay, pag hindi ka tinutulungan, di ba? Diba, isa yung mga, ano ko eh. Pero, sige lang. Pag galit talaga sa'yo, tapos malalim, ilalagay ka sa ilalaglag ka. Hirap doon, pero sige lang. Ito, tuloy lang tong 10 na to. Pag we grope for the wall, pag sinabing grope is parang saan ba punta yan? Nga ka pa, kasi nga hindi mo alam eh, hindi mo makikita. And we grope as if we had no eyes, mga bulag. We stumble at noonday. Ang liwa-liwanag, natitisod ka kasi nga ini-illustrate parang bulag. Di ba ganun ang bulag kahit maliwanag? Again, spiritual sinasabi dito. Bakit? Kasi nagkakasala sila eh. Tuloy-tuloy sila sa kasalanan, kala nila masarap, kala nila makakatulong sa kanya yun. Yung pala yung nagpapasama sa kanya. Yung pala yung naglalayo sa'yo sa Diyos. Men, yung hindi lang pag-attend, ano ba yan? Pagbasa ng kung ano, alokoha, puro games, puro sinungaling, puro palusot, puro nilalayo ka na sa Diyos. Para ka ngayong, ba't kaya hindi ako pinagpapala? Sabi ni Pastor, ang Diyos ay mayaman. Ang Diyos, sabi rin ng Bible, mayaman, mabuti siya. Ba't kaya hindi ako pinagpapala? Eh, gusto niya nga ibigay sa inyo lahat yan. Alam niyo ba yun? Amen. Yung sinasabi sa Bible eh. Sa Kanya lahat yan. Bakit kaya? Eh, tanong-tanong ka rin sa sarili mo. Amen? Malamang aging kasalanan. Imagine nyo, bibigay mo ba sa anak mo, kunwari si Peter, alam kong kunwari lang ha, kunwari tamad, puro laro, at puro, bibigyan ko ba ng cellphone niya, ito anak ko, dahil tamad ka, at puro kalaro, o ito, sa'yo na to. Hindi lalong napahamak yun. Eh ang Diyos, hindi ganun. Kaya kung gusto mo talagang pagkatiwalaan ka ng, ano man yan, yung gusto mo, kaya naman ng Diyos ka, so siguro yung pagkatiwalaan ka, hindi mapahama ka. Binigyan ka ng sasakyan, kinarera mo yung ano. Na sama ka tuloy sa, fail army. Ano man yan. Yung iba, lalakas eh. Ginagamit yung lakas, walang kwenta-kwenta. So yan, parang mga bulag. Nadadapa, kahit maliwanag. Yan yung mga nangyayari sa, pagtuloy-tuloy sa kasalanan. We are in desolate places as dead men. Alam yung desolate, parang mga lugar na iniwan na. So yung tinignan namin property nung isang araw, kahapon, yun, iniwanan na doon kasi yung tao may pera naman, hindi ko na kailangan yan. So, siyempre, ang dami ng kung ano-ano doon. As dead men, parang iniwan. Gusto mo ba ganun? Di ba nangyayari yan eh? Iniwanan ka ng asawa mo, iniwanan ka ng kaibigan mo, iniwanan ka pa ng Diyos. Ang hirap naman nun. Huwag natin hayaan maging ganun. Amen? Bakit kayo iwanan ng mga mahal mo sa buhay at mahal mo din? Kasalanan na naman. May something sa'yo na hindi ka nais-nais. Tinanggal ka sa church, tinanggal ka sa trabaho, pati school, walang tumanggap sa'yo. May mga ganun eh. No? Doon ngayon, kahit basta may pera ka eh. Paano ka? Wala ka rin pera.
Anyway, we roar all like bears and mourn sore like doves. So, di mo maintindihan. Ibig sabihin ng, gusto ko yan bear. Pero yung ano pala dito, maingay, kasi ikaw ay pinaparusahan. Okay? We look for judgment, but there is none. Ba't ako inaapi? So, bakit nga kaya, kung anak ka ng Diyos? Makikita mo mamaya kabaliktaran protection. Bakit pag inaapi, parang di ako pinapano ng Diyos, di ako naprotektahan. Baka yung kasalanan mo matindi. Para ka nang kinonsinti ng Diyos pag ikaw ay pinotektahan niya pa. Amen? We look for judgment. Naghahanap naman ng judgment, kaso nga, wala. For salvation, but is far from us. Ayan na, bumabalik na yung kanina idea na malayo ka na eh. Malayo ka sa Diyos. Abot ka pa rin ng Diyos kung gusto niya. Paano? Minsan, ikaw na yung lumalayo. Ikaw na yung ayaw. Ikaw na yung hindi nakikinig. Ikaw, binabaligtad mo pa ang Diyos. Pastor ka, gagawin sa'yo yan eh. Hindi mo siya, parang hindi ka maniwala eh. Anong ginawa kong mali dito? Amen? Amen. Kayo din, pag kayo nag-aakay talaga. Gulat ka na lang. Ano nangyari? Hindi na makabalik, malayo na. Ito na yung dahilan. Okay? Binalik naman niya eh, hindi niya intindihan. Bakit daw po siya problema? Malayo na sa Diyos. Walang judgment. Kasi our transgressions are multiplied before thee. So yung kasalanan natin, ano ko na lang sa atin ha. Bakit ayaw sa atin tayong tulungan ng Diyos, pagpalain? Ang dami mo kasing kasalanan. And our sin testify against us. Yan dapat natin kita sa preaching eh. Wala pa akong nakitang umiyak sa inyo dito na ano eh. Sana sa bahay. Lord, inaamin ko na kaya ganitong kondisyon ko dahil din sa akin. Pwede ba yun? Ginawa ni Daniel yan, ginawa ni Mihai yan. Tanggapin natin. Huwag yung kalabanan mo, magpanggap ka dyan na ewan. Yung kasalanan mo yung nagte-testify sa'yo. Kasi nga, ginawa mo, wala makakapatanggi, sabi dyan. Kasi yung kasalanan natin ay with us, and as for our iniquities, we know them. Alam naman natin yun eh. Okay, yung binanggit kanina, paano kapag papalain ng Diyos, kunwari pera, gusto kong pera, sino mga ayaw? Kilala ka ng Diyos, gagastusin mo lang yung sa kung ano. Amen? Pag tapat ka, alam nyo, ibabalik mo sa kanya 10%. Bakit kaya hindi nyo bibigyan ng marami pa? Natindihan nyo ba yun? Kung alam niya na wala lang yan, kakanya, sarili lang niya, sasarilinin lang. Ay, nako. Ano sa palagay nyo? Yala, alam ka naman konsinting ka ng Diyos. Amen? Develop natin yung karakter natin. Ang Diyos handang, nako, nanala kayo. Sa Kanya lahat yan. Alay natin. In transgressing and lying, so di pa tapos. Nung nagkakasala daw at nagsasinungaling at paglayo sa Diyos, ito pa yung isang klase ng kasalanan ha. Speaking oppression and revolt. Rebelde. Anong gagawin ko? Kaya may gawa po niyan. Mga, alam mo na, pag hindi ka lumalago sa Panginoon, tapos nag-rebelde ka pa, pero silent ka lang. May mga ganun, tuma-timing bad. Dito, wala pa naman, pero siguro meron din eh. Alam mo, ba't paano umabot sa ganun yun? Di ba? Kung nakikinig yung mga nag-backslide dito, sa palagay nyo, mag-backslide ba yun? Amen. Lalo doon sa kilala namin pastor, ganun, natindi. Tuma-timing siya. Galit na sa pastor niya, pero nandiyan siya. Gahanap ako ng timing dito para pag nagkamali si pastor, yung anak niya, anak ko, alam ko na, sabihin ko, pastor, hindi ka maayos kasi anak mo ganyan eh. Ganun ginawa sa kanya, bad. Conceiving and uttering from the heart words of falsehood. Mas nagsisinungaling na. Ulit ko lang ha, may wrap up natin. And judgment are turned away backward. Yung sasabi ko, baliktad na to. And justice stand afar off. Ang layo na ng katuwiran.
The truth is fallen in the street and equity cannot enter. So ito, inaano niya na eh, as a totality ng society. Pag maraming kasalanan, nag-a-abound, tinatanggap na society yun. Ang layo na, katulad sa isang bansa na yung mga nag-colonize, yung western, ngayon, hinahat na sila ng kanilang kamalian. Actually, hindi nga sila yung mga tatay nila. Ngayon, hinahat na sila. Hindi nila matatakbuhan yun. Unless, of course, itama nila. Pwede naman yun eh. Kaya, gusto sabihin dito yan. Equity. Yung equity naman, tama naman yan. Kapag siya equity, equal. Okay? Katotohanan din yan. So, yung katotohanan daw, yung pagpapantay-pantay, patas, kapatasan, fairness, justice, hindi makapasok. Tama nga naman, di ba? Pag puro kasalanan ko tayo dito, mag-please tayo ng against sa bakla, for example, lagi ang example ko yun, no? Eh, tanggap na pala ng mga tao. Ano mayayari? Ikaw pa yung mali. Ikaw pa yung kagalitan. Ganon din sa church, kahit sa church. Pag may tinanggap na maling aral yan, ba't parang mali yan? Ako, ikaw na yung kalaban. Parang yung meme na naman na di ba? Na alam nyo kita yung meme na without warning ng tao yung mga sheep. Uy, may wolf sa likod niya, may wolf. Anong wolf? Lumayas ka nga dito. Siya pa yung kinagalitan eh. Ganun yan. Yea, truth faileth. Okay, madalas ang ibig sabihin ng faileth sa King James is nagkukulang, nawawala, nababawasan, ganyan. Ibig sabihin ng truth faileth, parang wala nang katotohanan dito. Nangyari po yan sa maraming place, sa Germany daw, tsaka sa Russia. May manapakinggan kasi ang gano'n. Bakit ang gulo-gulo dito? Wala nang katotohanan. Pati yung mga journalists, wala na. Hindi na ginagawa yung trabaho nila. Sa panahon natin, parang ganyan eh. Totoo lang. Ang kapal pa ng mukha ng GMA, kailan lang. Nagpalabas sila. Katotohanan. Yung mga ganun pa yung claim nila. Ang tigas ng mukha nila sa isip-isip ko lang. Gawin nyo na lang. Bakit kailangan sabihin yan? Titiwala yung tao sa iyo pag nakikitang katotohanan talaga yung inaano nyo. Ito na. Mapunta tayo sa positive. Sabi dyan, the truth faileth, and he that departed from evil, ito na. Pag may lumalayo daw sa kasalanan, tsaka sa kamalian, anong ginagawa? Siya daw yung nagiging, ano yung prey? Alam niya sa biology, zoology. Ano yung prey? Di ba siya yung pagkain, siya yung biktima? Ganyan po yan, kaya pag matapang ang Kristyano, susubukan nila yan sa iyo. Alam niyo ba yon? May office mate ako dating ganyan, matino naman eh, magaling pa. Maya-maya pinag-uusapan na oh. Alam mo yan, bakla yan eh. Hindi naman. Ganyan po yan, pag chichismisan ka, buti kang yun lang. Kaya again, galit, nakikita nyo kung paano nagalit ang Diyos dito. Yung matino, gustong umalis sa mali, pagkakaisahan pa. Okay? And the Lord saw it. Yan ang maganda dito. Nakita lahat ng Diyos yan. Amen. Pag ikaw yung pinagkakaisahan, gumagawa ka ng mabuti, bayaan mo lang sila. Minsan, nabanggit ko sa inyo yan, pag nararamdaman ko na bakit kaya ganito. Yun may naninira ata sa atin. Talaga, sigurado yun. Kailangan yun, sigurado yun. Pag bigla-bigla, yung si Joshua, bigla nag-rockslide. Ginagawa mo na mabuti, bandang huli, galit pa sa'yo. Bakit kaya? Maaring siya lang yun, pero maaring may hindi ikaw, kunwari lang. Huwag ito. Natakot ako dito eh. Sino bang, Christian na lang. Basta, di ba? Laging kasama yan. Isang araw, galit na. Kung tumingin, pailalim na. Nabulungan na yun, di lang bulong. Ito siya, di ba? Anyway, so galit ang Diyos doon. By the way, ang word na displeased, tinignan ko yan eh. Matindi yan, displeased, hindi lang yan hindi natuwa. Galit yan, displeased. Kaya galit ang Diyos doon.
that there was no judgment. Okay? So, masama ba mag-judge? Alam na natin na, ayan, magandang ano na to, proof text. Nagalit ang Diyos kasi walang nag-judge. So, sabihin ng Diyos, gusto na niya may judge. Na tama, Amen. Tuloy na natin to. And he saw that there was no man and wondered that there was no intercessor. Alam nyo ba, malabanggit na kanina mga kasalanan eh. Pero bilang mga Kristiyano, kasalanan na natin pag hindi natin ginagawa yung tama. Lalo ito mag-soul winning. Pastor, hindi naman ako nagaganyan, pero hindi ka soul winner. Paano yun? Nalalaman mo, papunta sa impyerno, marami. Pero wala akong pakialam. Ito yung sabi dito, galit din siya doon. Amen. Sino mo magliligtas sa mga to? Gagamitin ko ang makapangyarihan ng gospel, pero wala nag-preach. So, nagalit din siya. Oh. Wala man lang. Therefore, his arm brought salvation unto him. So, parang positive yun. Ayun nga kasi naawa siya doon sa isa eh. Siya rin gumawa ng paraan para maligtas yung isa, protektahan niya kami, patuloy-tuloy ito, positive na to. So, kahit yung society natin, matindi na, makasalanan, pero pag nakita ka, kahit nag-iisa ka, konti lang kayo, tayo, ang Diyos sa gagawa siya ng paraan. Kaya iba, tataka rin ako dati, pambira. Paano Sorry, nag-isipan ako eh. Sinisip ko rin dati ito kasi nung batang Kristyano ako, naiintindihan ko na imposible atang maligtas eh. Kung posibleng maintindihan mo lahat to, tinago na siya, dami kasi numalingan, di ba, mga kulto. Tapos bigla mo matatagpuan yung purong katotohanan, parang imposible yun eh. Pero minsan ginagawa ng Diyos yun eh. Sundan nyo ba yun? Kaya sabi niya, and his righteousness, it sustained him. Di ba? Nalaptawan ko to. Therefore, his arm brought salvation to him and his righteousness is sustained him. So, pag kinawaan niya talaga yung taong kawawa naman talaga, dahil sa makasalanan din, pero dahil society, pwede iligtas yun. So, again, hindi maikli yung kamay niya. Amen? Pero minsan tayo dapat kasi maging kamay ng Diyos. Alam mo na nga ganun, naku, ang hirap maligtas niyan. Momon yan. Kasi kung kaya natin. Hindi ka na magdedemand ng Diyos sa'yo, hindi mo kaya eh. Kaya itong ginagawa dito, puro tayo aral. Yan po yung effort nyo ngayon. Tatalino kayo kung makikinig kayo. At kahit na mahirap, kahit hudyo pa yan, again, mahirap din yun. Pwede maligtas, pwede kayong gamitin ng Diyos. Gusto nyo ba yun? Pag nakawin ka ng isang hudyo, ng isang Mormon, para kang nakawin ng 1 milyon. Lagyan natin agad yung si Peter, may naligtas na Muslim, na hudyo. Nako, times 1 million yung Pastor. Hindi naman. Pero matindi po yun. Kaya dapat nakikinig kayo. Men, gusto nyo bang maligtas yung ibang tao? Amen. Galit ang Diyos pag hindi eh. Walang pakialam. Anyway. Ito na yung positive. Ito na, susundan na natin yung taong naligtas. Okay? Nawaan ng Diyos. Bakit daw? Kasi he put it on righteousness as a breastplate. Pamilyar? Yung righteousness na naging breastplate, saan binanggit yun? Tsaka yung helmet of salvation. Ephesians 6, di ba? Ayan, Pero dalawa lang yung binanggit dito. Pero may sinabi rin damit, no? Pero anyway, illustration lang to. Yung tao daw nililigtas niya, magiging righteous yun pag parang nilagyan ng breastplate. Alam niyo yung breastplate parang armor. Hindi basta-basta yung pag pinana ko 5 beses, parang tsuk-tsuk, gumanon lang. Yun ang use nun eh. Hindi basta-basta tatago siya kahit bakal bakal din yun eh. Tinaga mo, wala lang. So ganyan po yung mga ligtas, lalo na pag talagang pinoproteksyon na ng Diyos. Amen? Amen. Alam nyo, ganito yan. Pag kayo, ang plano nyo sa buhay, maglingkod sa Diyos, anong gagawin sa inyo ng Diyos sa palagay nyo? Kunwari ito, may anak ako, for example, yung anak ko, kunwari si Aiden, magaling na, matalino pa, mabait pa. Nako, paghahandaan ko yan, amen? Pagprotektahan ko yan, hindi ko basta-basta, bahala ka dyan. Kasi magagamit ko to. May future to. Ganon kayo pag anak kayo ng Diyos. Amen. Tapos nagpaplano kayo na mabuti, hindi yung pagdating ko ng gaasawa agad ako. Kunwari si Julia, huwag naman.
Ano bang plano mo? Sana magbanda, ha? Pag malaki na ako, alis agad ako. Naku, pangit naman ang plano mo. Alam ng Diyos yun. Sana pinaplano mo, makapaglingkod ng mabuti pa, no? Hindi lang basta makapaglingkod na wala lang, di ba? Basta-basta lang, ano. And an helmet of salvation upon his head, and he put on the garments of vengeance for clothing. Ito medyo weird, pero hindi rin eh. Obviously, ito yung, pwede ba tayo maghigante? May positive dyan, diba? Again, sa 1 Corinthians, 2 Corinthians 10, 4-6, 7, kinabisyado nyo natin yan. So, gumaganti ka, pero gumaganti ka ng kabutihan. Amen. Yung dating katigasan ng ulo mo, kung gano'ng katigas ang ulo mo dati, gano'ng ka namang kasipag ngayon. Gano'n. So, yun ang magandang pagganti, okay? Yung dadamit daw niya ngayon, garments of vengeance. Okay? And was clad, pag sinabi clad, gano'n din yung binabihisan ng zeal as a cloak. So, yung kanyang damit ngayon, talagang katapatan, masipag, gano'n. Tapos na daw, according to their deeds, accordingly, he will repay. Fury. Actually, medyo, ano to eh, parang hinahalo yung naligtas, saka ang Diyos. Walang problema dyan, magkakampi na eh. Okay? Kaya malilito. According to their deeds, accordingly, he will. So, ito yung sumusunod sa Diyos. Pag masipag, he, Diyos, will repay. Okay? So, yung loko-loko, syempre, fury. Pero yung mga kalaban ng matino, ganun din naman, gagantihan. Intindihan, no? Recompense to his enemies to the islands, he will repay recompense. Ano yung islands na yun? Ibig sabihin, kahit saan ka pa. Intindihan nyo ba yun? Kaya tayo, ang ating panalangin, di ba, katulong din tayo. Kasi, ganun po yan, pag tumutulong ka, ang Diyos ang tutulong sa'yo. Amen. Yan ang sabi sa Bible. Lalo pag nagpapautang, napahiram ka na, hindi mo na inaasahan na. Basically, tumutulong ka. Ang Diyos daw magbabayad sa'yo. Paganda niyan. So shall they fear the name of the Lord. Ito na, sino yung mga taong to? Basically, lahat ng makakilala sa Diyos dahil sa'yo. Okay, nakita mo yung ganda ng testimony to, sumunod siya sa Diyos. So, iba na magkakasala. Saan ito magkasala? Ayoko na magkasala. Kasi yung kalaban ni, godly si Mark. Kinalaban siya ni si DM. Unari lang, ha? Godly si Mark. Si DM, loko-loko. Tawag dito, pinuntirya pa yung godly. Yung ganyan eh. Tapos si DM, nagka-cancel sa utak. Nabalitaan ngayon kaya ginantihan siya ng Diyos dahil anong gagawin nila kayo? Matakot sila ngayon sa Diyos. Amen. Ganun po yan. Kaya tayo di tayo natakot dito kung sino maganda sa atin. Gagantihan sila ng Diyos. And His glory, ito naman, yung maganda naman, yun, glory ko na, again si Mark pa rin. Yung nagpala si Mark, ay gusto ko rin nun. Rising sun, ibig sabihin, kitang-kita. When the enemy shall come in like a flood, may kalaban pa. Pag sinabi flood, napakarami. Ang daming kalaban ni Mark, oh. Pero, anong mangyayari daw? Pag godly ka, anong gagawin mo? Kaya mo ba yon? Ang Diyos ang tutulong sa iyo. Sabi diyan, and the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Yung lalaban daw sa iyo, ang Diyos ay nakikita kayo ng mga war films, no? Napaka-importante niyan, banner. Sabi niya, buhay pa kami, ito kami, ito yung aming standard, ito yung aming identity. Diba? So, ang Diyos ang lalaban sa kanya, kumari lang, ha? Hanggang backslide. Okay? And the Redeemer shall come to Zion. Banggit na naman Zion kasi nga, laging pinipicture niya talagang mountain of God, kung saan siya nag-aari. And unto them that turn from transgression in Jacob, said the Lord. So kasama ng Diyos yung mga nagsisi, di ba? Tumalikod sa kasalanan, papunta sa Diyos. Okay? Hindi yan sa kaligtasan ng kaluluwa. Obviously, sa ibang pagkakataon, pagtarman tayo, alam natin, nakita natin yung mga kasalanan natin kanina. Pero tayo ay nag-get right with God. Kasama tayo ng Diyos na maghahari niya. Amen. Yun ang maganda na. As for me, ang Diyos na nagsasalita dito. Paano ko nalaman? Mamaya makikita nyo eh. Anong gagawin doon ng Diyos? Dito tayo sa positive. Okay?
This is my covenant with them, saith the Lord. Pag sinabing covenant, kasunduan. Nabanggit natin kanina yung ang Diyos ay hindi maikli ang kamay niya. Kasi magagawa niya ang gusto niya gawin. Tayo lang ang problema, yung kasalanan. Amen? Sinisisa natin yung kasalanan. Pero para tayo malilinis talaga. Kasi yun ang topic natin, mga kasalanan niya. Okay, pastor, mga kasalanan na nga. Paano nga malilinis? Ano sabi sa Bible? Sa Psalms 119. Verse, ano ba yun? When shall a man cleanse his ways? By taking heed sa salita ng Diyos. Man, yung kabisado eh. Pero yung sabi doon. Yun ang maglilinis sa atin, sabi ni Jesus, di ba? You're clean by the words that I say unto you. Yun ang nagpapalinis sa atin. Kaya, okay, alam ng Diyos, makasalanan tayo, alam natin makasalanan tayo. Paano nga tayo lilinis? Hindi ka magkukunwari, hindi ka magpapanggap yung mga kulto, puro ganun eh. Huwag kayong gagaya doon. Yan, si Pope na naman, may bida na naman yan. Si Gloriano, puro bida lang, di naman ligtas. Ano maglilinis sa atin? Salita ng Diyos. Kaya walang tigil po tayo dito kasi gusto mo ba palinis ka ng palinis o pasama ka ng pasama? Ito yung maglalapit nga sa iyo sa Diyos, ilalayo ka sa kasalanan pag puro ka Bible. Yan ang pinakamadali na nga yan. Ang hirap na mag-amadas, madali yun. Ano, gusto mo ikaw didiskarte sarili mo? Paano? Yung iba nga nakita nyo ba, iba niloloko nila yung sarili nila, religious sila. Paano nangyari yun? Hindi nga nila, parang kanina bulag eh. Hindi nila alam, makapagkunwari pala sila, hindi pala sila, ba't hindi nila alam, hindi sila ligtas? Yung nakakausap pa akong gano'n, talaga, alam mo? Oo! Ikaw, hindi ko na ginano, pero siya pa yung mayabang eh. Wala sa Bible yan na maliligtas ka. Ah! Mga iglesia na Soriano, yabang. Ito yung mga ligtas. By the way, ang ganda nito eh. Kasi ito isa to sa mga pwede bang malaman ligtas ka talaga. Pag naiintindihan mo yung Bible. By the way, babasa ba kayo? Pag hindi nyo naiintindihan, baka hindi kayo ligtas. Basta dinanggap ko na pag-usapan natin yan. Sabi niya, ang kasunduan daw niya, my spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth. So ilalagay niya daw yung bibig, kanyang salita, spirito especially. Sa bibig mo, paano yun? Ito nga yun eh. Alam mo, pag hindi mo, kaya iba, hindi makapagtyaga, ito, dito nakatagal sa church na katulad natin. Bakit? Kahit anong umpog niya siguro, hindi maintindihan eh. Kasi baka hindi ka ligtas. Yun muna, kasi huwag ka magsinungaling kasi sa Diyos pa, sa Holy Spirit pa. Kung hindi ka ligtas, sikap, magtanong ka, magpakatotoo ka. Amen. Pero pag ligtas ka na daw, maintindihan mo to, siyempre sasabihin mo na yan. Pag naiintindihan mo yan, hindi mo pwede hindi sabihin yan, napakaganda niyan eh. At sabi, hindi part, hindi mawawala. Itong may mga kilala tayo mga Kristiyano, hindi King James. Paano yun? Medyo lang. Kung ligtas talaga, pero naloko ng ibang translation, hindi na masasabi to. Kasi hindi sila iniwalang perfect yung sa kanila eh. Naintindihan ba tayo? Kaya ito, ito yung kasunduan. Pag ikaw ay mahal mo yung Diyos, ligtas ka muna, and then papatuloy ka sa Diyos, yung nabagit kanina, aalis ka sa kasalanan, okay, again, di perfect ha, pero talagang aalisin mo yung kaya mong alisin na obvious naman. Tulad lang ng pag hindi attend, pag sisinungaling. Napaka-obvious na yan eh. Kaya yan, hindi ka sinungaling, hindi ka magnanakaw. Kaya lalo mong maintindihan to, hindi mo mawawala sa iyo to, pati sa mga anak mo. Ayun, thy seed, the mouth of thy seed. Ang ganda nun, pag yung anak natin, apo-apo, lahat, Kristiyanong totoo. Yun ang mga desire, kahit mga pastor na nakuha ko yun, medyo matagal. Pero nung nakakuha ko yun na rin gusto ko, Lord, yun ang gusto ko, anak ko, godly. Anak niya, godly. Amen. Lahat nasa church, naglilingkod, ang tapat. Yun ang gusto ko makita. Sana kayo ganun din. Napakasaya na mamamatay ka na kahit di ka masyadong mayaman. Tinitingnan mo yung mga mayaman yun, nagpapatay na sila, politiko. Sila, di ba? Mga Marcos kayo, naggugulo.
Wala akong pakialam sa inyo, bahala kayo. Pinag-aaguluhan nyo dyan. Ako, fulfilled na ang buhay ko. Amen. Tapos may reward pa ako sa langit. Ang saya nun. Amen. At again, di mo kailangan anak. Kunwari, dinisipulo mo, di ko anak yan. Di ba? Ganun na rin yun. Nasaya-saya ko pag lahat kayo. Ngayon, nakikita ko na sana, si Ray, may anak, may asawa, may apo. Lahat tapat. Ang sarap nun. Yung mga Sanyo, mga Roble, mga Sambo, mga Ampers. Sino nakalimutan? Mga Kabakungan. Men, magkakasama yung magkakapatid kahapon eh. Kahapon ba yun? Yung nakaraan. Malalaki na sa yung kapatid mo. Sana, tapat din sila, men. Ang ganda nun. Isang pamilya. Ayan, pero ano yung covenant ng Diyos siya. Magtakatapat ka. Alisin mo yung mga magpalayo sa'yo sa Diyos. Yung Bible ngayon, di lalayo sa'yo, pati sa mga anak mo. Amen? Forever. Ang title natin, kasalanan maglalayo sa'yo. Kabaligtaran nun, of course, totoo din. Maglalapit sa'yo. Pag puro ka Bible, huwag kang ano. Ako, hindi naman ako dati, gusto ko agad yan eh. Doon na naligtas ako, medyo talaga, gusto ko to. Pero may mga panahon din na ayaw ko. Ayaw ko, maglalaro muna ako. Nakapaghintay naman yan. Ngayon, hindi sisiro na ako. Iba, kung kukumpara ko yung sarili ko sa iba, mas matindi iba eh. So, nagtapat sila eh. Men! Yan, so sana alam na natin kaya nangihinayang ako, wala iba dito eh. Doon mauulit naman to sa ibang pagkakataon. Pero ito, napakaganda. Isang buong chapter eh. Isa-isa yung mga kasalanan, ilalayo ka niya, huwag ka na lumayo. Sa Bible ka, maglagi yung kasalanan na lalayo sa'yo. Amen? Tsaka yung mga loko-loko. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. I pray na kayo po pala sa amin. Pag-aralan again, patawarin niyo po kami, Lord, sa marami ng kasalanan. Alam niyo po yan, binabanggit dito, alam din namin. So I pray na patawarin niyo po kami, Lord. At mas naisin namin yung kabaligtaran ng kasalanan, kabutihan, righteousness. At ito naman ay makikita, walang duda, Panginoon, sa inyong salita. The more na nagtutuwid kami sa inyo, Panginoon, damahal sa inyong salita, sa inyong gawain. Normal po yan. Talagang mahalin din namin salita, alamin namin, maintindihan namin. And so, makikita namin pala yung napakagandang buhay na pwedeng buhay sa inyo, Lord. At of course, sa langit, may rewards. Makita namin sa iba, makita din namin sa iba, Panginoon, yung mga kasala sa inyo, Lord, especially sa mga false teacher, false churches, Panginoon. Hindi namin kaingitan yan. Lalong makita namin na ayaw namin mapunta doon, kahit malapit man doon. Dahil pa sila mga bulag, Panginoon, na hindi nila sa pupunta, parang hindi nag-iisip. Dahil doon siya ng parusa niya, Lord, is kalituan. I pray again, kayo pong nagpala. Kayo pong hayaan, bawat sabi dito, Lord, na magkagano, Panginoon, bagus, Lord, na gusto namin mapalapit ng gusto kami sa inyo, Lord. Mapalapit pa, matalino, godly, Panginoon. Again, patawarin mo sa mga pagkakulang. Maging sensitive kami, Lord, sa kasalanan. Ayaw namin layuan yan. At lalo lumapit sa inyo. Now po, Lord, may malalati at may ingatan niyo pang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.